kayo ay nakatutok sa Home of the Stars. Ito ang inyong paboritong merienda, Banana Crew. At syempre, dahil Home of the Stars tayo, let's talk about, actually kasama natin live on the studio, isa sa ating mga actors na nag-act na, bata pa lang siya. And of course, isa siya sa mga royalties in the industry. Nako, let's all please welcome Andrew Mulak. Hello! Hello po sa mga nanonood sa ating live ngayon. Nako, ayan, hello. Kamusta, Andrew? My Okay God. naman po. Nice. Grabe, kinakabahan ako. Ang galing mo magsalita. Magaling ba? Sakto lang. Sakto lang ba yun? Yes. Ay, sorry, pwedeng pakilapit Ay, dito, na dito. lang sa mic. Okay. Ayan, para Ayan. marinig ka. Ayan, hello ka ulit. Bati ka ulit kasi hindi na Ay, hindi ako narinig. So, hello Medyo po sa ano. inyo lahat. Good afternoon. Ako po si Andrew Mulak, no? And hello po sa ating mga nanonood ng live ngayon. Nako, kamusta ang journey of being an actor since you were 4 years old? Okay naman. Grabe, ang habang biyahe din na to. And of course, nag-start ako mga 4 years old. Nag-start sa mga commercial muna. Talagang pinadaan sa akin ng tatay ko lahat. As in, nag-VTR ako noon. Nagtataxi lang ako noon dati. Tapos kasama ko yung nanay ko noon and then nagpa-final casting hanggang sa parang one time nakuha ako sa first teleserye ko sa ABS-CBN, yung Super Ingo. Doon talaga Yes! nag-start. Oh my God, the Super Ingo with Yes. Makisig Morales. Morales. Yan, kami tatlo yung superhero doon. Si Joshua Dionisio, si Makisig, tsaka ako. Kami yung parang sa Power Academy, kami yung parang bida doon na superhero ng mga bata. And that started everything. Yes, tas doon nag-start, nag-ABS muna ako, gumawa ako ng mga action na mga teleserye, yung mga pieta, nag-Princess Sarah din ako. And then tumigil ako kasi parang nag-awkward stage ako eh. Nako. Yung parang Ang hirap nga nun. Hindi ka pwede sa teen, hindi ka pwede sa pambata. So parang nag-aral muna ako noon, nag-college ako. And then after nung nag-college ako, ayun na, pumasok na ako dito sa Viva. Tuloy-tuloy na yun. Before, nung bata ka pa lang, nagsimula ka at a very young age, nakita mo na bang ito yung gusto mong gawin for panghabang buhay? Actually, di ba parang may kasabihan sila na parang pamilya mo kasi parang lahi ng mga artista? Yes! Sa totoo lang, naramdaman ko talaga siya. Kasi ayoko ng school. Ayoko mag-aral. Talaga? So, hindi mo talaga siya Ayoko pinursue? talaga. So, parang nung bata pa lang ako, parang may talent ako na parang, kunyari yung sa mga script, ganyan, ang bilis ko ma-memorize yun. As in, may ganyan akong ugali. Totoo pala ang Tinitignan ko lang, sinasabi. memorize ko na sila. Pero pag sa dating sa school, pag sa mga libro, hindi, nahirapan talaga ako. Pero mas madaling mag-memorize pag script. Oo. Ba? Pag sa taping, ganyan, masaya ako. Sobrang saya ko. Feeling ko nasa playground ako. Yun ang laruan ko dati. Ang galing kasi bata ka pa lang, yun na alam mo na. In your bones, ganun. Meron bang siguro number one influence in your family? Or siguro kahit outside your family, mga loved ones? Siguro yung daddy ko. Kasi yung daddy ko dati, parang mahirap lang sila before eh. Silang tatlo yan, si Alex Mulak, si Amalia Fuentes, and yung daddy ko. And nagkaroon sila ng production dati. Sila yung Wonder Films. Yes. Yan. So parang syempre habang para akong sidekick ng tatay ko dati. So parang nalaman ko lahat ng kwentong 'yon na parang sabi ng tatay ko dati, kami isa sa pinakasikat na mga movie producers ganyan. Wow! Kasi sila FPJ, hawak nila, sila Nino Mulak. Eh, di ba si Kuya Nino dati nung kabataan niya, sobrang sikat siya nung bata siya, sobra. Yes. So siguro 'yun. Hindi ka ba na-pressure as a child na, oh my God, I have all of these people around me na magaling. Hindi. Kailangan ko rin, kailangan ko magaling. Hindi, kasi tatay ko magaling talaga siya. Sinanay kami ng tatay ko, 8 kaming magkakapatid. And sinanay kami ng tatay ko na parang, huwag ka ma-pressure kung kapatid mo si Aga Mulak, sila Arlene Mulak, Almira Mulak, kasi lahat yung mga artista eh. Kumbaga, kung gusto mong umasenso, ganyan, gawan mo ng paraan yung sarili mo. Kumbaga, mabuhay ka na mag-isa mo. Kung banu ka umarte, di mag-practice ka umarte para gumaling ka. Pero yun talaga, your heart is in the acting. Actually, yes. Oo, hindi ako Ever nabobore since. talaga pag nasa taping ako, shooting, whatever. Hindi talaga. Meron bang specific genre na gusto ko? Naku, pagtanda ko, gusto ko maging action star. Kasi Andrew the action star. Ayan, Ganun. sarap pakinggan yan. Actually, nung mga unang, komedyante kasi talaga ako.
Ay. So, dyan talaga. So, yung mga pelikula ko before sa Viva, parating komedyante, yung mga nakakasama ko, sila Kuya Bayani Agbayani, sila Dennis Padilla, mga ganyan. And then, dumating tong point na to na para nagkaroon ako ng series, teleserye na, ano pa rin, action. Pero kanina, nung tinatanong ako, parang nung bata din ako, super ingo, puro action din yun eh. So more on more on comedy action siguro. Pero hindi ba, alam mo yung sinasabi nila, comedy is parang harder daw than thriller, 'di ba? Kasi parang minsan kailangan mong lumusot sa tamang timing. Mahirap yung timing eh. Minsan 'di ba, hindi naman lahat tayo pare-pareho ng ano. O kaya minsan parang hala paano kung corny ka, 'di ba? Paano mo lulusutin 'yun? Meron ka bang pressure as a child? Wala naman, basta kung ano ugali ko, yun yung nilalabas ko. Very joyous ka naman right now. So parang hindi naman mahirap. And now, syempre, nung tumanda ka na, medyo nag-shift na. Pumasok ka sa Viva. Yes. But have you done films before na parang medyo on the sexy side? Sexy side. Nag-try ako isang beses. Sige. Ay, talaga? Nag-try ako isang beses. Bakit naaminin mo? Baka mamaya nakita naman Kasi tinatanggi ko talaga eh. Kasi after all, sabi ko, para akong na-trauma. Hindi bagay sa akin. Hindi talaga bagay sa akin. Pero yung pelikulang yun, sobrang dami kong arte nun. Kasi talagang dami, ayoko po niya. May restriction ka, kumbaga. Pero yung girl, all out. Go na go. Oo, so para ako na-awkward. So tinapos ko lang yung pelikula. Then after that, Hindi ayaw mo na na talaga. gagawin. Hindi talaga bagay. So after nun, hindi mo siya ginawa? Hindi na talaga. Ay, pero itong film mo, it's called Pasakali. Parang ang spicy naman ng poster dyan. Kasi in-upload yan sa Viva Max, sa VMX. Kwento ko lang kasi itong Viva ngayon, parang parang nagre-rebrand or nagdadagdag sila ng mga content na parang every month naglalabas sila ng wholesome na movie na pero pure action. Okay. So parang last month itong pelikulan to ganyan. Kunyari last month ata parang sila Diego Loizaga yung bida. Tapos ngayong May, kami ni Marco Gumabaw. Yes. So yan po 'yun. So ang dami nagtataka kasi nga, nasa Viva Max, tapos syempre may mga sexy, pero pag pinanood yung pelikula, hindi siya, wala. Wala talaga. Sabi mo nga, walang kissing, di ba? Zero. Pero meron siyang parang medyo pa, May hindi sexy. naman, may sexy. Of course, meron. Pero hindi, walang Or nakupad. parang tease, ganon. Walang ganon. So, hindi mo siya ine-explore? Hindi. Meron ka ba ngayon siguro in films in general, meron kang restriction sa gagawin mo at hindi mo gagawin? Siguro yun lang. Yung mga sexy na awkward daw. Anong sexy? Parang kissing? Kissing, oo. Syempre, normal naman. Love scene, ganon. Mga love scene siguro. Pero na yung malala. Ganon. Siguro yung malala na parang may papakita ka. Oo. Baka sabihin ng tao, ang arte ko Hindi naman, nasa sa tao yan. Siyempre, etong scene na ito, etong movie na ito, this is action, parang ganun. Paano siya naging action? With the title na Pasakali, para siyang nabanggit ko nga kanina yung mga pedicab drivers, no? Actually, para BMX yan. So parang kasi yan, kwento ko lang saglit. Yung Pasakali kasi parang kaming dalawa ni Marco Gumabaw yan, para kaming magkapatid. Para kaming magkababata na nasa bahay ampunan. And then tumakas kami at nangarap kami na parang umasenso pero wala kaming way na paano ba tayo aasenso? Wala naman tayong magulang, wala naman tayong pera, wala naman tayong pinag-aralan. So si Marco, yung parang naging kuya ko doon. Kaso ako nga, grabe yung pangarap ko eh. So, ang dami kong mga pinasok na mga transaksyon ng mga illegal. Yes, hanggang basta ang cool ng ko dyan talagang pinagandaan ko yung pelikulang yun. Wow! Pag pinanood nyo, talaga nagpaitim ako. As in... nag-prepare ka for the film. Kasi meron akong ginagawa, kasabay niyan, yung series na Totoy Bato. Ay, parang napakinggan ko yan. Sino yung kasama mo dyan? Kiko Estrada. In fairness, yung Lumbod Ka sa Lupa, 1 year yon. Tapos itong Totoy Bato, 1 taon din. So magkasunod yan, walang pahinga. Grabe. Tapos ginagawa ko itong Pasakali. Iniba ko kasi parang action din tong ginagawa ko sa kabila. Para ibang karakter naman. Yes, pero pinaitim ko talaga yung sarili ko. As in, may time para
every time nag-shooting kami. Nagtatan ka, Talagang, oo. ganun. So parang nagbibilad ka or Hindi, may parang ano may ka? nilalagay sila kaso ang tagal ilagay. Ah. Effort talaga kasi pag tatanggalin mo din, ang hirap din. Oo, kapag maliligo ka, di ba? Kailangan fresh tayo palagi. Yes. Ngayon naman, dahil nagsisimula ka na sa action, I mean, you started as a child. Nung nag-break ka ba, anong pinagkaabalahan mo? Yung nag-break ako, yun yung nag-aral ako. That's when you, Parang nag-try ako mag-college, ganyan. Sa San Beda ako. Entrep. And then, pero San Beda, Rizal? Hindi, Menjola. As a Rizalenyo, malapit sa Taga-Rizal akin. ka? Yes. Ang layo ng bahay natin dito sa office. Lugi. Lugi! Nagparinig, please, Lord. Joke lang. Pero ayun nga, no, nung break na yon, after a while, talagang inalam mo na, ay parang acting pa rin is for me. Ano. Gusto ko talaga. Mm. And then siguro ngayon syempre dito sa industry natin, 'di ba? Parang napapaisip din ako na mag-produce na din, ganyan. Talaga? Sana, Now, at hopefully. your age Hopefully, today. yes. Syempre, minsan tuloy-tuloy ang mga taping. You had one in 2022 ba yun? Ano ba? Rooftop? Rooftop, So, parang sunod-sunod siya pagkatapos nung bumalik ka na. Ang dami kong nagawang pelikula noon. Paano ka siguro nag-move from one character to another character without losing your sense of, hindi naman sense of self, pero kasi kailangan mo iba, diba? Like for this one, your current movie, parang nagpaitim ka, para iba naman ang character. Paano mo ginagawa na hindi same ang binibigay mo? Di ko din alam eh. Siguro talent ko na lang siguro yun. Kasi pag may mga bagong project ako, kunyari pelikula, babasahin ko yung script, tapos di ko alam, parang naglalaro na yan sa utak ko, yung storya, parang meron na siyang pelikula sa utak ko. And then pag may naisip akong idea, ipe-present ko sa director or whatever na, parang tama ba itong naisip ko, ganyan-ganyan. O parang ganun lang yung style ko. Every iba-iba na lang din siya. Mm-mm. Para siyang ikaw na mismo yung nagiging director of your Pero own syempre, character. nagtatanong din ako sa mga directors namin. How was your dynamic with other people in the industry? Yung mga co-actors mo, every time meron kang bagong ka-eksena. Di ko, friendly din kasi ako eh. Makulit ako, yun nga, sabi Pansin ko, ko nga. Makulit ako. So parang hindi siya ang bilis ko din mahirap. sila maka-vibe. Kahit yung mga oldies natin dyan, yung mga veterans natin dyan, nagiging close ko talaga. Mas madali bang ka-work someone who is already talagang hasang-hasa na in the industry? Like your brother, ganun. Mas gusto ko. Talaga? Feeling ko mas gumagaling ako dahil sa kanila. Kasi Ang dami kong ka. natutunan sa kanila eh. What was your best, siguro, learning from them? Attitude, feeling ko. Kailangan, pag andyan kasi yung mga veterans, di ba? Ang dami, kahit sila Ate Arlene, parang sinasabi talaga nila na pag ikaw nag-artista, pag bagong artista ka, ganyan-ganyan, kailangan yung paa mo, apak mo lang sa lupa. Yung mga bagong artista kasi ngayon, di ba, medyo, Na parang, alam mo na. Feeling mo naman, sobrang tagal na nila. Diyos ko. ang daming ang sinasabi kapag yung mga new artists nga, they feel like hindi na sila nag-hello sa mga yung veterans. simpleng pagbati lang ng good morning po, ako po si ganyan, di ba? Dali-dali lang nun. Anong thoughts mo doon sa mga bagong artista? Paano ka makitungo sa kanila? Minsan pagtatanggol ko din sila. Kasi parang yung ibang mga bagong artista, and then kunyari meron silang nakasamang mga veteran, yung ibang artista na baguhan, kinakabahan din kasi sila mag-approach. Totoo yan, I feel. Totoo yan. Diba? Kaya dapat, tanggalin nila sa utak nila yung hiya. Kasi pag may taping kayo, pag nasa work kayo, it's all about work, di ba? Yes. Professional. Oo, dapat mga professional tayo. Papansinin ka naman yan, hindi ka naman susungitan yan. Tama. Pag hindi ka nag sa kanila, masusungitan ka nila. Bakit nga ganun? Parang, kunwari, me, like as a bagong artista yun! Hindi. Parang siguro as someone na nagsisimula sa industry, paano ko i-approach ang isang veteran na actor? Parang nakakahiya kasi parang feeling close ako ganun. Hindi yun. Alam Hindi nila ba yun. ganun? Tagal-tagal nila sa industry. Talaga Hello po, good morning po. Ako po si ganito. Ganun lang. Hindi ba parang parang nakakahiya din na parang kakalimutan naman ako. Hindi. Mas nakakaya pag binastos mo sa hindi ka nag-hi, diba? Ay, so talagang tinitake nila yun. Oh my gosh. Pero ikaw, naiinsulto ka ba? As someone na matagal na sa industry, naiinsulto ka ba? Hindi naman. Hindi. Talaga.
Kasi kunyari, may baguhan dyan. Minsan ako pa nag-ahayo. Pero Ay, parang hindi oo. na para Hindi mo, mag-issue siya. hindi na ikaw yung parang you take it to the heart na, ano ba yan? Di ako pinapansin ito. Kung ayaw pansinin, di ako lalapit. Para Talaga? matuto din sila. Si Andrew, ganyan. Nagtuturo ka ba ng mga new artists Di on naman, set? di naman. Hindi on set. Hindi naman. Talaga? Hindi Kahit yung naman. mga, kunwari, as someone in the midlife, ay, ano yun, quarter life. Someone in nearing the quarter life. Parang Yung hindi. mga teens, ganun. Parang hindi. Kahit mga onting Hindi. guidance. Hindi. Ay, Makulit talaga. ako eh. So, mas ano ka sa mga veterano. Naku, pag nandito si Mama Jai, kukulitin mo ata siya. Yes. Naku, paano yung mga dynamics mo with siguro the directors kapag meron ka bang times na ikaw yung super kulit, inaano ka niya, pinapagalitan ka na on set? Walang ganun. Pag ako dating sa set, alam ko na yan. Professional. Pero after nung take, sige, dadaan ako sa system, ganyan, tatambay Yes. ako, doon ako mag-coffee, doon ako kakain, hindi ako doon sa standby area ako. Talagang machika ako pag nasa work. Pero ano ka, like kunwari, off, tapos na ang set, pack up na, o kaya naman pag may free time kayo, nakakachika ka naman sa mga iyayin ko sila uminom. directors. Joke lang. Ay, joke lang? Joke lang. Talaga bang joke yan? Nako, pero ang ganda ng usapan natin ha. I want to yung mga ka-vibes natin para makilala ka pa even more sa iyong mga heart-to-heart kwentos in life. Mukha namang mga light heart lang naman. Syempre, sa oras ng 3:37, mag-aasa tayo. Ang sa amin lang. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal.
Ilang taon na yung nanay ko, bata-bata pa, di ba? Nako, maraming salamat. Thank you. Promote your movie and take it away. Nako, Andrew. Ayan, Go. so maraming salamat po, no? And yun po, inibitahan ko po kayo na sana po panoorin niyo po yung Pasakalye. Now showing na po yan. Download lang kayo ng VMX. Ayun, for sure, magugustuhan niyo yung pelikula. Kasi ako pinanood ko na isang araw at nagulat din ako na maganda ito. And of course, kasama ko dito si Marco Gumabaw, si Denise Esteban, si Kuya Jerry Craval, and of course si Angelica Hart. Directed by Direk Roman Perez. Wow. Ay, grabe si Denise. Lagi siyang nandito. Nakailang Yes, diba? beses na ata siya dito. Parang 3 times na siyang nakigulo sa amin ni DJ Jaiho. Masipag siya mag-work. Yes! At saka ang dami, sunod-sunod lagi. Grabe, ang saya naman. Congratulations. Thank you po, and thank you. for coming Thank here you. sa susunod. Naku mga ka-vibes, ang oras natin na 3:42. Ayan nga, si Andrew Mulak. Maraming salamat. Wala pong lilipat. Dito lang tumutok sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet!